Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang kabiguan ni Speaker Martin Romualdez sa unang pag-meet nila kay Senator Chis Escudero, lalong-lalo na tungkol sa kanilang priority bill, yung economic chacha. Okay, so advertisement lang yung ating dark chocolate. Pwede pa kayong mag-order sa number na ito, 0916-90-00997. Okay, so dito sa headlines ng Philippine Star, Speaker meets Cheese, no talks yet on economic chacha. Okay, may pronouncement si Senator Escudero last week na magkikita sila ni Speaker Martin Romualdez. I think Sunday yung sinabi niya. Kaya lang, it appears na, hindi natuloy yung meeting nila Sunday. But nagkita sila kahapon sa Malacanang, yung signing ceremony ng bagong batas, yung Kabalikat sa Pagtuturo Act or RA 11997, na kung saan nadagdagan ang teaching allowance ng ating 800,000 teachers sa buong Pilipinas. Dati 5,000 lang ang allowance ng mga teachers. Ngayon ginawang 10,000. So that's good news. So yung tinanong siya ng media, kasi palaging nakasunod ang daming media kay Speaker Martin Romualdez. Okay. Tinanong siya, kumusta yung meeting with Escudero? Napag-usapan na ba nila yung chacha? Kasi kung mayroong isang bagay na gustong-gustong mangyari ng Speaker of the House is maipasa na, uusad na ang chacha para magkaroon na po ng plebisito ngayong 2025. So, yun po. Nabigo po ang Speaker of the House. Hindi na pag-usapan. Sabi niya, charter amendment was not discussed specifically. But of course, the bill, yung resolution of both houses number 6 sa Senado, remains pending in the Senate. So we'll get to that. So pag-uusapan pa daw. Ang tanong, kailan? Okay, so ano pa? Sinasabi ng speaker na meron na siyang number with ni Senate President Escudero, pati rin si Deputy Floor Leader Tolentino, Senator Tolentino, meron na ring number, may close contact na sa Majority Floor Leader sa Kongreso, si Congressman Dalipe. And yun na, pag-uusapan na daw. Okay. Kaya lang, palagay ko, ito, analysis ko lang ito itong si Speaker, si Senate President Escudero, diba, na siya, vocal. He's very vocal na anti-chacha. So he's gaining his time. Ganun-ganun lang yan. Hanggat maaari, umiiwas na mapag-usapan yan. Kasi kung mapag-usapan, baka ma-pressure siya na, kasi natanggal si Senator Zubiri as Senate President dahil sa chacha. Okay, ngayon na nandyan siya at hindi niya isusulong ang approval ng chacha, baka siya naman ang susunod na tatanggalin. Anyway, ganyan talaga ang politics. Kung ano ang interest nila, yun ang kanilang isalang-alang, na kahit hindi ito ang nakakabuti sa taong bayan. Okay. Ang ibang mga kongresista din, atat na sila na
ma-approve na itong economic chacha na yan. Okay, sino yung si Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong. Ito ang kanyang pahayag. Status quo is the last thing we need. We have to wake up from our long slumber, so to speak. Don't we need to catch up? Can we not entertain change at all? Can we not try something new? Meaning, new charter change. Kasi ilang years na yan, 1987, 37 years na. So, magbago naman, sabi ng congressman from Lanao del Sur. Kasi ang paniniwala ng ating mga kongresista, kaya hindi tayo umuunlad dahil daw sa konstitusyon natin. So, agree ba kayo? Ay lang, iba na naman ang pananaw ng mga tao. Malaking factor talaga yung Pulse Asia Survey last March na nagsasabi 88% sa mga Pilipino ayaw ng charter change now and in the future. Yun ang isa sa mga last priority ng mamamayan. May another survey, I think Okta Research. Ano ang urgent national concern ng mga Pinoy ngayon? Charter change ba? Hindi naman Ang lumalabas doon is inflation, job security, ano pa yung isa? Kalimutan ko yung isa. Jobs, employment, and Lumabas sa Okta Research na only 1% ang sumagot na urgent priority concern nila ang charter change. So, wala talaga. So ito, ang mga kongresista medyo naaalarma na, natataranta na. Si House Majority Floor Leader Dalipe, sabi niya, gahol na tayo sa panahon. Sana ang senador, ang mga senador, pag open ng third regular session ngayong July 2022, pagtuunan na nila ng pansin, talakayin na nila ang economic chacha kasi gahol na ang panahon. Bakit gahol sa panahon? By July 1 to 8, filing na of candidacy yung mga tatakbong senador and congressman. Maraming re-electionist. Kaya pag hindi pa matalakay yung economic chacha sa Senado up to October, alanganin na. Yun ang pangamba ni Congressman Dalipe. At ito naman si Senator Padilla. Siya na ngayon ang in charge sa constitutional amendment sa Senado kasi nag-resign na si Senator Angara, na-discourage na siya. Instead na isulong niya, priority niya yung pagtalakay ng resolution of both houses number 6, yung economic chacha, wala, may ibang move si Padilla. Nag-file na siya ng resolution of both houses number 8. Ano ang nilalaman ng number 8? Kung baguhin man ang konstitusyon, dapat magkaroon tayo ng constitutional convention. Wala na. Palayo na yun. Kasi ang gusto ng mga kongresista, itong resolution of both houses number 6 and 7, parang joint voting. 300 plus congressmen plus 24 senators, pagboto, doon kukunin yung 3/4. Di siguradong talo ang mga senador. Yan ang isa sa inaayawan ni Senator Escudero. Kaya umiiwas siya sa usaping chacha. Kasi wala na, useless na ang mga senador pag joint voting. So kung mananalo yung chacha, what's next? Yon ang kinakatakot ng karamihan. Nag-oppose na dyan ang simbahang katoliko, ang Iglesia ni Cristo, ang mga iba't ibang religious sectoral groups.
paglapastangan yan sa konstitusyon kasi lumalabas ngayon, babaguhin nila ang ating gobyerno from presidential to parliamentary system para ang mga nakaupo ngayon, tatagal pa ang kanilang termino. Kaya, again, nabigo ang Speaker of the House, hindi na pag-usapan ang tiyatsa na gawing priority sa Senado. Ito naman si Senator Escudero, marunong ito. Evading tactics para hanggang makalimutan na lang, mamatay ng kusa ang economic tiyatsa.